Okay, so yun mga kababayan, tutulak na po tayo patungong Baguio para masundo na yung si teacher. Nakausap ko na si RJ through phone. Palabas na rin, sakto yung dating natin. Palabas na rin si teacher. Akala ko ang wagas na pag-ibig ay sa nobela lang matatagpuan. Baka sa lahat na aking nakilala. Salamat sa sakripisyo, salamat sa mabait mong mapalad mong dahil sa'yo buhay kami. Kaya hindi kita pinabayaan. Swerte ko, no? Dahil lalaki ang mga anak ko. Mahal na mahal nila ang mama nila. Tatayo na kami ni RJ ng negosyo. Si RJ na yung management, no? Yun po, sabi sa akin yung lang tulong na may bibigay ko sa iyo. Kasi nga, Tatayo kami ni sa RJ dami ng na business. Si RJ ang sa dami na lang natalo daw sa amin. magkukuman. Ano, RJ? Ang naisip ko, RJ, na business is, yun nga, kasi sabi ni tatay, mahilig siya sa rolling para hindi naalis yung tatay mo, pero gusto ko ikaw mag-manage. Mamimili kayo ng gulay pag madaling araw. Tapos ang style kasi nun, ingat kuya ha, kuya driver. Ang style kasi nun, hindi every day pamimili. Kailangan, di ba, mamili ka ng Monday, damihan mo na. Hindi, ganun talaga ang style ko. Oh, para sa Tuesday, hindi na. Para hindi sayang sa Ang binibili kong palibasa, ordaneta, Oh. bagsakan yun. Talagang pinamimili ko yun. Imbis na bibiling ko ng araw-araw. 3 times a day lang ako namimili dyan sa pang isang linggo kong pantinda. 3 times lang ako namimili Mag-market, sa loob ng isang mag-purchase. linggo. Yun, Kasi good. alam ko yung mga paninda na pwedeng ma-stock na Oo ng po. isang linggo. Kagaya ng mga patata. Yan. Sa Urdaneta talaga, hindi rin, sa Bayambang, mas malapit. Hindi kasi mas nandun na lahat sa nasa Ordaneta na kasi lahat yung paninda. Gulay Bagyo kasi number 1 din dyan. Opo. Okay, pati Baguio Vegetable meron na rin. Yan po ang number 1 yung Gulay Bagyo. So, okay ba yon? Plano ni tatay, RJ? Pero may gusto akong ituro sa mga anak ko, lang. Kaya yun sanang isang Naku ituturo. po, ano kaya yung ituturo mo sa mga Yun anak mo, sanang tay? ituturo kasi na kaya lang nung nangambas ako nung materialis, hindi ko kakayanin sa atin. Gaya na, ano yun? Bakery. Bakery. Pero sa bakery hindi naman para pang-instant ang panindang alam ko na pandesal lang. Oo. Kasi yung pandesal kasi yun talaga ang pangunahing almusal ng mga tao. Opo. Na nakikita kong iniikot. Yung templada ng tinapay pagdating sa pandesal, napakaayos ng timpla. Oo. Ibig sabihin, alam kong May mga portable na oven eh. kahit yung mga ganun lang, yung mga ganun. Pero ano ngayon tay kumbaga marami na yung malunggay pandesal. Naririnig mo ba yun ba? Pero yung lasa ng malunggay pandesal saka ako, hindi naman ako sa pagayabang. Yung lasa ng templado ko na natutunan, magkaiba ng timpla yun, magkaiba ng lasa Parating yun. ubos po eh. Mas masarap pa rin yung pandesal mo tay. Para sa akin, yung talagang original natin. Kasi yung malunggay pandesal, itong huli na lang yung lumabas. Opo. Pero yung original na templado na nalalaman ko, dahil kaya alam kong maganda yung templado ko. Nung mag-start ako nung mag-bakery dun sa amin sa Marikina, sa Antipolo, sabi ng tatay ko nung makakuha siya ng pension niya na tawag doon, naglangsam siya. Pinuhunahan niya ako ng ako ang niya ng tinapay. Sabi ko, maka-isang sako lang kako tayo, pwede na. Nang maubos ang pandesal araw-araw, 25 kilos yun. Pero nung matigman ng tao yung pandesal ko, halos 3 sako ko nun eh. Ibig sabihin, nagustuhan talaga yung templado ng tinapay. Okay. Pinagalagaan ko ng yun, siguro mga mahigit na 1 taon. Teacher,
Nagustuhan mo ba yung bulaklak na bigay ni Daddy Frankie? Opo. Wow. Happy? Opo. Thanks to God. Kailan ka pa huling binigyan ng bulaklak ni Tatay Simon? Ang huling bulaklak nito, uong. Oong! Napunti. Oong yung huling binigay niya sa'yo. Opo. Oh, malaki yung uong ni Tatay. Uong napunti, hindi Ah. yung talagang Kaya nga, malaki po yung uong namin. Malaki pa yung binigay ni Tatay na uong. basta nahanap ko sa kabila. Oo. Bata, ano tawag dito? Ano yun? Nung binigay niya yun, nakatiklop Opo, pa o yung- nakabuka na? Yung nakatiklop po kasi kasama sa dayami. Matigas pa. Kasama sa dayami. Oh, pag nakatiklop pa, medyo matigas yun. Kasama rin sa dayami oh. Masarap po yun, yung uong ng punte, uong ng dayami. Balutin mo lang po sa dahon ng saging, tapos lagyan ko timbagoong, tapos ihaw. Yun talaga ginagawa. Ibang klase ka talaga, Tay. Mga exotic pala yung mga nireregalo mo. Biruin mo, isang pirasong manok lang, kasal na. Tapos instead na bulaklak, uong. Panalo. Di ba? Kakaiba. Okay, so pagpahingayin natin sila mga kababayan, habang hindi pa tayo nakakalabas dito sa parting Baguio, hindi tayo mapagpatakbo ng mabilis kasi syempre andito tayo sa Cannon Road, medyo marami rin sasakyan. Tsaka syempre doble ingat po tayo mga kababayan. Pero nawawala na yung isa, nakaabante na yung isa nating convoy, no? Magmula ngayon, teacher, basta inumin lang natin yung vitamins natin para hindi ka nababalik doon, ano? So hindi ka na iwanan ni Tatay. Tatay, pag iniwan mo sila, magkakaproblema tayo ulit. Hindi na. Hindi na. Promise. Promise yan. Oh. Hindi na. Sama-sama na lang kayo doon, ha? Mahal ko yung mga pamilya ko, yung mga anak ko, mahal ko yan. Kaya, Yes. doon ko na... Tay, kantahan mo na si teacher. Yung pangmalakasang kanta, Tay. Sige na, isa lang. Para mag-enjoy si teacher. Para bang ang nililigawan mo? Come on, Tatay, let's go! Yung pangako ni Ray Valera. Ngayon, oh, sige, kantahin mo yon. Ako ang may alam nun eh. Kantahin mo na. Hindi, si Tatay muna, mamay. Oh, sige, si Kasi teacher muna una. Siya ang may alam eh. Okay. Noon, akala ko ang wagas na pag-ibig ay sa nobela lang matatagpuan at para bang kay hirap na paniwalaan. Ikaw pala ang hinihintay kong pangarap. Ngayon kapiling ka at tayo'y iisa. Di ko hahayaan na sa atin ay may hahadlang. Pangako sa'yo, ipaglalaban ko sa hirap at ginhawa ang ating pag-ibig upang di magkalayo kailanman, pagkat ang tulad mo ay minsan lang sa buhay ko. Ikaw pala ang hinihintay kong pangarap. Na yung kapiling ka at tayo'y iisa. Di ko hahayaan na sa atin ay may hahadlang. Pangako sa'yo, ipaglalaban ko sa hirap at ginhawa ang ating pag-ibig upang di magkalayo kailanman, pagkat ang tulad mo ay minsan lang sa buhay ko.
timsong namin. Timso, ang galing. Siyempre kakanta rin si tatay. Hindi papayag yan na hindi kakanta si tatay. Chorus lang kung sakali. Go tatay! Lakasan mo tatay. Ang daming Ray Valera na alam na kanta to eh. Oh, sige tatay. Hindi magpapatalo yan. Lakasan mo tatay. Marami ng pag-ibig Ang dami talaga aking nakilala, naghahangad ng tunay na pagmamahal at ligaya. Akala ko ang puso ko ay may himbing na lamang, ngunit ito'y ginising ng iyong pagmamahal. Iba ka sa lahat na aking nakilala, iminulat mo ang isip ko sa ganda nitong mundo. Nakita mo ang lunas sa aking kalungkutan. Iba ka sa lahat, iba ka kong magmahal. Di mo man sabihin, ito'y aking nadarama. Pag-ibig ko'y sadyang wagas na sa iyong mga mata. Kagandahan mo na panglabas sa akin di mahalaga. Kagandahan ng puso mo ang aking nakikita. Iba ka sa lahat na aking nakilala, iminulat mo ang isip ko sa ganda nitong mundo. Nakita mo ang lunas. Mataas. Hindi ko nakita. Galing-galing ni tatay. Dahil dyan tay, ikaw ang ginagawaran ng tanghala ng kampyunan. Congratulations tatay. Yay! Ayan, di ba? Diba? Akala ni tatay kasi, si nanay lang binigyan ko ng bulaklak. Lahat yan may gift ako. May award din si tatay. Happy ka tay? Happy. Happy. Sobra. Diba? May isa pang kanta tay, isang malupit, samantalahin natin. Lakasan mo. Ha? Kasi hindi makakanta yung anak mo kasi nahihilo. Kaya sasaluhin mo ngayon. Meron pa nga dyan, tubo ko ang tenga, ilagay mo para mabasa ko lang. Sige, hanapin mo. Kay Jerry Ladisma, yung bago. Ay, kay Jerry Ladisma, yung bago. Yung Bato ba ang puso ko? Ano title tay? Bato ba ang puso ko? Bato ka nga tay. Bato ba ang puso mo? Bato ba ang puso ko? By Jerry Ladisma. Kay Jerry Ladisma. Yun. Hindi ko kabisado. Teka, iinom ako ng kape tay. By Jerry sa Jerry, ito po. Ayan. Nanuyo yung... Nanuyo, inom ka muna ng tubig tay bago tayo pipirit. Warm up Ang mga paghihirap ko, Love you tatay! sa tuwing kita'y makikita, may kasamang iba. Di mo ba nakikita na ako'y lumuluha kapag siya ay kapiling mo? Hawak pa ang iyong kamay. Bato ba ang puso mo? Yung?
O sadyang manhit ka lang, kahit di mo pinapansin ang sugat sa puso ko. Bato ba ang puso mo? O sadyang manhit ka lang, kahit di mo pinapansin ang kirot sa puso ko. Dulot nito ay pighati, masakit at pagdurusa. Matagal mo nang kinakanta Bato yan. ba ang puso mo? O sadyang manhid ka lang, kaya di mo pinapansin ang sugat sa puso ko. Bato ba ang puso mo? Mahirap yan mo. O sadyang manhid ka lang, kaya di mo pinapansin ang kirot sa puso Tagal ko. natin nagkahiwalay tapos ganyan ang tugtog. Sana may sana Puso pagdating mo, ano kaya? o sadyang manhid ka lang, kaya't di mo pinapansin ang sugat sa puso ko. Bato ba ang puso mo? O sadyang manhid ka lang, kaya't di mo pinapansin ang kirot sa puso ko. Okay. Salamat. Pasensya na kayo. Stop mo. Nay, bakit ganun ang kanta ni tatay? Eh siyempre, nagpapaalala ayaw niyang magkahiwalay ulit. Galing. Aper na, Nay, aper. Yo! Very good. May kanta pa kami ni tatay dito eh. Nagdaan sa sabungan, may nagsisigawan. Tingnan, manok na pula, mukhang matapang. Magkano pusta mo tayo? Misis, dapat ay ihulog sa Palawan. Magkano sa'yo tayo? Aking pinusta, manok na pula. Mukhang tatama yan. experience ko talaga yan ah. Nagpagewang-gewang, patay na tayo. Sapul naman ako dyan sa kanta na. Ito yung alam kong kanta tayo, pasensya ka na. Kaya nga hindi ko kinakanta, tinatamaan ako eh. Ay. Ako'y nagsisi, ubos ang aking money. Teacher, I'm sorry. Papayuko na lang si tatay eh. Tamang-tama kasi sa akin yun. Kung pwede lang patayin ko, papatayin ko. Kasi Pasensya ka na tayo, yun lang alam kong kanta eh. Okay na tayo ha, alam mo na yan ha. Manok na pula. Manok na pula. Oh. Araw-araw natin pagninegosyo, hindi po araw-araw panalo. Sabihin natin na sa loob ng 2-3 taon na nagninegosyo ka at hindi ka siniswerte, kahit sabihin natin na break even, tuloy-tuloy lang. Kasi sa negosyo, sa loob ng 3 taon hindi pa kumikita ayan or 2 years, basta hindi ka naman nalulugi. Pero once na sinwerte ka sa pagninegosyo, within 6 months, maraming pwedeng mangyari. Di ba? Pag sinwerte ka. Ganon talaga. At saka sa negosyo, susubukin ka talaga eh kung hanggang saan ang tibay mo eh. Pero pag nalagpasan mo na lahat yung mga pagsubok na yun, papaiyakin ka pa nga niyan eh. Halos darating yung time na ano ba to, kaya ko pa ba? Pagod na ako. Pero kung talagang focus ka sa goal at pangarap mo, lagi kang nananalig sa ating Panginoon. At sa negosyo talagang kailangan yung transparent sa lahat. Maging honest tayo. Meron at meron bunga. No? Kasi nangyari sa akin yun. Talagang noon nung magsisimula ako, mag-isa lang ako on hand. Kasama ko yung honey ko to support me.
Kala ko hindi ko kakayanin. Pero sabi ko hindi. Gusto ko. Awa ng Diyos naman. After ng ilang taon, unti-unti nakaahon, nakabangon, hanggang sa tuloy-tuloy. Basta maging parehas lang talaga ang laban. Kasi ang negosyo pag hinaluan mo ng kalukuan, hinaluan mo ng manok na pula. Opo. Oo. Oo, pag hinaluan mo ng manok na pula, tapos hinaluan mo ng 2x2, wala na. Tong-it, pati tong-it pa na. Habol. Lalo na yung tong-it, siyempre, ubos na oras mo, kasi mahabang time yon. Talo ka pa, pagod pa katawan mo, lahat na nandoon, di ba? Kaya wala. Pero kung nakapaghanap buhay ka ngayon, kumita ka ng kahit 300, tago mo lang, tabi mo lang, di ba? Igulong mo lang na igulong. Mas masarap at mas madali na kasing magnegosyo pag may puhunan ka. At ang negosyo naman, pababa ng pababa pag nababawasan mo yung puhunan niya. Saka ka na lang bumili ng gusto mo kung talagang okay na. Nakaraos ka na. Diba? Ganun lang yun. Ano yun, maganda yung isip natin. Doon may pwesto kayo sa harap and then rolling. Family, kasi yun na lang yung nababagay sa inyo para tulong-tulong kayo eh. Hindi pwedeng magkakalayo kayo kasi pag nilayuan mo si John Paul, baka hindi siya makapag-aral. Pag inilayo mo rin si Polivic, baka mapahamak din siya. Pag umalis pa si tatay, homesick naman si nanay. So ganun. Di ba, Nay? Opo. Kaya ang pinakamaganda talaga sa inyo, family business, tulong-tulong kayo lahat. Opo, nagtutulungan. Kumbaga, sama-sama. Opo. May umaga na parang wala nang pag-asa at gabi na di mo alam kung saan kakapit, ngunit may tinig na maririnig. At kahit gaano kabigat ang mundo, may kamay na aabot sa'yo. Di ka nag-iisa, may karamay ka. Daddy Frankie, nandyan sa'yo. Ang tunay na kaibigan, tutulong sa iyo. Daddy Frankie, handang sumalot. Anak niyo po. Oh, kayo may-ari. Ano kayo dito? Ikaw po. Picture pa tayo, okay lang? Wait lang. Bigyan ako ng pamerienda para sa inyo. Ay, gagana. Kanina ba walang gana? Waka mo, para sa inyo yan, ha? Hati-hati kayo. Para sa mga staff, okay? God bless po. Thank you, ha? Thank you. Thank you. Salamat po, hello po. Darating, at kahit gaano kabigat ang mundo, may kamay na aabot sa'yo. Welcome home! Yay! Si RJ? Ay, okay, diretso tayo. Ay. Anak, bless. Magkamakalanay kapag nandito kami. Nagbago na ako. Nagbago na ako. Kung may nagawa akong kasalanan, patawarin mo ako. Patawad na.
Ngayon, ito na yung umpisa ng bagong buhay natin. Magtutulungan tayo. Kalimutan mo na yung nakaraan na ano sa Yung mga nakaraan. yun na lang yung ano. Tapos na yun. Kalimutan mo yung nakaraan. Nagbago na ako. Alam ko nagbago na rin ang mga kapatid ko. Lahat kami. Nagbago na kami na eh. Oo. Salamat sa sakripisyo. Salamat sa mabait mong mapalad mong ano. Dahil sa'yo, buhay kami. Kaya hindi kita pinabayaan. Nung Pinag-pray mo ako? Pinag-pray kita na. Marami din nag-pray sa atin. Marami nagmamahal sa atin. Kaya dami tumulong sa atin. Dahil sa kalooban ng Diyos. Ginamit ako ng Diyos. Ngayon nandito siya sa akin. Sino tong nandyan? Yan. Siya yung dahilan. Kaya siya yung nagpakalma sa akin. Kaya okay tayo. Sa din siyang way na ginamit din ng Diyos. Nandito siya? Nandito siya. Tawag ko nga na dyan, bayaw na eh. Yun, kapag yan, magkakasama na ulit tayo yung 3 years na watak-watak. Nagkawatak-watak tayo. Ito na, magtutulungan na tayo, hindi na tayo magkakawatak. Salamat. Sasamahan na rin namin kayo na magluto pag ano na rin. Nandito naman na po. Hindi ka namin po pababayaan, alagaan po namin kayo lagi. Kasama si Papa. Andito kami. Oo. Laban lang Salamat. tayo. Laban lang tayo. Swerte ko, no? Dahil lalaki ang mga anak ko, mahal na mahal nila ang mama nila. Kaya lang guidance ng papa nila ang ano, yung talagang leader ng lahat. Leader nila talaga tayo. Yung gusto namin, hindi lang nanay ang nandito, pati papa rin nila. Kasi kulang, kumbaga sa pamilya may ilaw pero walang haligi. Yun ang lagi kong iniisip nung nasa loob ako. Laging may ilaw pero walang haligi. Yun po ang iniisip ko. Hindi na makawalan ng haligi. Salamat. Kasi kapag alis siya, para makawalan ng haligi, tatali namin yan dito. Sa nanay ng mga 4 kong anak at saka sa lahat sa 4 kong anak, hindi ako mangangako magsasalita na kung ano yung malaking pagbabagong gagawin sa aking pamilya. Pero ang may sigurado ko lang, mahal ko sila. May Kung kakayanin ko na langga. mapag-aaral sila kahit sa anong paraan, mag-aaral sila. Kapag mag-aaral din ako. Babay ako sa pag-aaral, abangan niyo. Dahil alam kong kaya naman nila mag-aral. Kaya nilang mag-aral para makatapos sila sa kanilang pag-aaral. Ngunit yun nga, pilitin ko na hindi ko na ipapangako, pero ang gagawin ko, magpangarap ko, mapag-aaral ko silang lahat. Kahit na ganito lang ako. Salamat po talaga. Salamat talaga. Opo. Kasi po, hindi kami makakakilos ng maluwag kung wala pong tulong ninyo. Opo. Sa tulong din ng DSWD ng San Carlos. Correct. Kung nagdala po sa akin doon na pulis po na tumulong. Kung wala po sila, imposible po. Hindi po mangyayari ito. Kumbaga, ang laki po ng pagbabago kasi may mga hallucinations talagang nakahalo noon. Malayo sa ngayon kasi masasabi kong kahit pala sobrang gusto mong magsimba, malaking bagay na yung hallucination, malaking bagay yung totoong magsisimba ka at hindi mo makakamtan yung gusto mong mangyari. Ay, sinasabi yung hallucination na sinasabi niya din, nangyari din sa akin yung hallucination. Yung nangyari sa kay nanay. Ang hallucination, natataka nga ako, ba't yung itak, nung dito, tingnan ni tatay, diba dalawang itak? Naging isa eh. Hallucination din talaga. Marami din nangyari sa akin na hallucination. Nasubukan ko na rin na nilabasan ng yung kinaladkad. Humiwalay yung espiritu ko sa isa, tas naramdaman ko, talagang dito, tingnan ko ganyan. May sugat, pero natingnan kong ganun. Walang
Pero ang number one na message po niya, yung ang pagkamatay, daraanin sa pagtulog. Yung kumbaga, pag natulog ka, yun yung kamatayan mo, paggising mo. Yun na yung panibagong Panibagong buhay, tama. Yun ang mensahe po sa akin nun. Okay. Yung etong nangyari po sa akin na ito. Yun lang po ang pinaka main na niya. Yung nangyari, sabi na lang natin yung nangyari sa kanya, nangyari din sa akin. Very good. Basta, tayo? Tuloy-tuloy lang tayo. Isipin natin kung paano natin mapapaganda yung buhay natin, no? Basta ang masasabi ko lang, pamilyang ito sana i-bless ni God. Gabayan sana kayo ni God na malagpasan lahat. Kasi alam ko, nagsisimula pa lang, although malaki na ang pagbabago dahil andyan na si tatay, andyan na si nanay, andyan na si RJ. Opo. No? Alam kong may mga pagsubok pang nakaabang, pero alam ko hindi susuko si RJ, tsaka si tatay, tsaka si nanay na mangangasiwa sa lahat para sa buong pamilya. Gaya po ng napag-usapan namin ni Kuya RJ at tsaka si tatay habang nandoon, habang papunta rito na dadalhin din natin si Kuya Polivic, di ba? Para maging okay. Pabor ka ba doon Kuya Polivic na Bali ang sa akin, yung sa may follow-up check-up, yun ang talagang main ko. Para kapag in-interview na ipasado ko, may patunayan pa ako. Oo, very good. Ang sabi naman ni Kuya RJ kasi or napag-usapan namin kahit sa Baguio para mag-stay ka muna doon kagaya kay mama, tignan mo nangyari kay mama mo, 1 buwan lang at saka 1 month and 7 days okay na siya and then babalik, tuloy lang ang pag-inom ni mama mo ng vitamins. Pero kung yun ang yung plano, iba yung sa akin talaga. As in, doon ako sa follow-up check-up. Kasi may interview kasi, doon ko talaga, kapag na-interview yun, ipapakita ko yung sarili ko na clear ako. Polivic, sana sa pagkakataong ito, sumunod ka rin sana sa kagustuhan ng tatay at mga kapatid mo, mama mo, para sa ikagaganda ng buhay ninyo. Sana kahit minsan, sumunod ka rin sana sa decision or payo nila. Kumbaga, kung yun nga, kung isa din, diba, lalot din nyo kami sinama. Alam kong nag-usap kayo niyan. Na, yun na naman tayo. Nag-uumpisa na naman tayo na, na inisip nyo. Ako, may problema. Ang inaano po niya kasi, yung pagiging panganay kasi, pagiging isang pari. Yun ang inaano niya. Kaya, yung sa kanya, malapit siya sa Diyos. Kaya, yung inaano niya, mahirap yung pagsabay yung pagiging isang panganay at pagiging isang makadiyos. Kaya sa kanya, pinipilit niya yung buhay niya, buhay mahirap. Kaya mahirap ipaliwanag yung sa kanya kasi nga marami siyang obligasyon. Kaya ang inaano niya, subukan muna niyang kasama ang kanyang papa. Kasi nga, yung time na hirap siya, yung wala kanyang papa at wala ako. So, Kumbaga, nasa loob ako, wala akong magawa. Hindi niya, yung pagtulong niya, kulang yung kanyang strength kasi kulang, wala ako sa tabi niya na gumagabay sa kanya, wala ang kanyang papa. Kaya gusto muna niyang makapiling yung papa niya at mama niya na yung muna, obserbahan muna. Opo. Ano naman masasabi ni RJ? Gusto kong marinig yung kay RJ. Kasi si RJ, experience niya yung buhay dun sa Baguio kung gaano kahirap ang tumayong isang ama at ina na sa kanyang ina, imbis na siya ang gabayan, siya ang gumabay sa akin doon. Opo. At hindi lang ako ang ginabayan niya, pati ibang taong taga doon, nagabayan din niya sila. Yes po, napakabait ni Kuya RJ, no? Talagang meron siyang natutulungan kahanga-hanga po yung ipinamalas na pagmamahal ni Kuya RJ, lalong-lalo na sa kanyang pamilya. Oo, doon. Masasabi ni Kuya RJ, huwag kang umiyak. Sige lang. Para maging maayos ton lahat. Hindi lang physically ang kanyang nabuo doon, kundi
yung pakikisama sa mga tao doon na ituring niya silang kapamilya lahat. Malaking kapamilya. Hindi Sige lang. isang kapamilya na yung ditong ama, ina ang magkakasama sa isang bahay at yung kanyang pamilyang regular o permanente. Doon, ang laki ng naging pamilya niya. Kahit anong iutos sa kanya, tinatanggap niya. Kaya hindi siya makalimutan doon. Kung Opo. pwede nga lang pati kanyang pag-ibig mabubuo doon. Opo. Yung isa talagang nainlaw sa kanya. Okay. RJ? Yung Po. Unang-unang sa lahat, nagpapasalamat po ako, lalong-lalo na sa Panginoon at sa inyo na gumabay po sa amin, sumuporta po sa amin. Kayo din po, Daddy Frankie. At ito, nakamit na po namin yung unti-unti na naayos yung pagsama-sama namin pamilya, unti-unti na nabubuo. Noon, mga parang hinihiling ko lang yung sa buhay. Na sana kagaya din ako ng ibang pamilya na magkakasama masasaya, nagbabanding. Ito na ngayon, magkakasama na kami. Lalo, mga ibang pamilya, maranasan din namin. Yun yung iniling ko sa mga nakikita ko lang. Pero ito, Kasi nga, yung nagtuturo ako, 19 years na, buong araw hindi niya ako nakakasama, o nakakasama lang niya ako gabi. pero malaki yung sakripisyo niya. Binigay ng magulang namin kahit si Kuya Alpulibig, si Kuya Aljon, ginawa niya yung best niya, pero alam ko may pinagdadaanan din si Kuya Aljon na kailangan niya pang maintindihan at maramdaman na paano tayo mabuhay dito sa mundo na makakatulong po sa pang-araw-araw at sa ibang tao at pamilya. Ayan po. At salamat din kay tatay dahil ginawa niya din ang lahat. Hindi po siya sumuko sa amin kahit na nahihirapan na, gumagawa pa rin po siya ng paraan hanggang sa huling-huli ginawa niya ang lahat. Pero yun po ang mensahe ko na masasabi. Na salamat sa itaas dahil magkakasama na po kami. Hindi po kami pinabayaan ng ama at kayo rin po, Team Daddy Frankie. Nagpapasalamat po ako sa inyo dahil marami po kayo natutulungan bukod sa amin. Tuloy-tuloy lang tayo, no? Opo. Huwag tayong mawala ng pag-asa. Gaya ng sinabi mo, dyan si Kuya Polibig, si Kuya Aljon, kay tatay, tsaka si John Paul, no? Si tatay, anong masasabi mo tatay sa iyong mga anak na nandito na, kumpleto na kayo? Una po sa lahat ang Panginoon na nagparamdam po sa amin na talagang kami pinag-isa sa araw na to. Na kahit tagal na panahon na hindi ko sila nakapili. Bagamat labag sa kalooban kong lumayo sa kanila. Pero ito, sa oras na to, pinagsama-sama kami upang ipadama ng Panginoon sa amin, Anak, pamilya, ka ng na soft drinks. ibibigay niya lahat ang gusto mong kahilingan sa kanya, basta manampalataya ka lang sa kanya. Ayun nga, nangyari sa araw na to. Sige na, Yung punta ka ng pamilya ko, magkakasama na kami ngayon. Lalo tigit, itong mga anak ko na kahit nagkaganito lang ako na matagal na hindi ako nakita, pagbabalik wala silang pagbabago sa akin. Talagang minahal din nila ako ng gusto. Ipinadama nila sa akin na yung pagmamahal nila sa akin ay buhos at hindi mawawala sa kanilang mga puso yung kanilang pagmamahal sa akin bilang magulang nila.
So, yun mga kababayan, mga kabarangay, no? Maraming salamat una sa ating Panginoon dahil eto, nagkaroon na ng chance, pagkakataon na magkasama-sama na sila. Pero eto, nakauwi na si nanay, na maayos na, nandyan na rin si tatay. So, medyo pagod po sila mga kababayan, kaya bigyan din natin sila ng chance para sarilihan sila, mapag-usap-usap din sila na wala tayo para magkaroon din sila ng bonding family. Di ba, Polipik? Alam ko, sabik ka sa iyong nanay. Ganon din si Kuya Aljon. Si Kuya Aljon, may gusto ka ba sabihin? Ilabas mo lang, Kuya Aljon. Anong gusto mong sabihin? Wala kang masabi. Lahat naman sila, Nay. Mababait talaga yung mga anak mo po. Nagkataon lang talaga na may mga pagsubok. Ano po? Opo. Okay, so hindi ko na masyadong tatagalan, Nay, Tay, para magkaroon kayo ng time para sa inyo po, no? Bali, babalik na lang po ako rito bukas para mag-usap tayo, RJ, kung ano pa yung mga susunod nating gagawin. Okay? So, yun, mga kababayan, mga kabarangay, maraming salamat pong muli. At, eto, nagkasama-sama. Huwag nang bibili. Huwag na, mamaya na lang. Kasi, kumain na rin. Huwag niyo po kami alalahanin, no? Maraming salamat pong muli mga kababayan. Gaya na aking sinabi, bigyan ko sila ng chance para magkasama-sama. Babalik na lang po ako ulit dito bukas at makita ko ano pa yung pwedeng gagawin. Dahil i-check ko rin yung pinapagawa kong habal-habal. Maraming salamat po and God bless po sa atin lahat. Ayos ka lang doon naman sa malungkot anak. Naiintindihan namin yung nangyari sa Kasama na Sana po magtuloy-tuloy na nay. Nagbabawi po ako sa inyo. Sabihin natin, Pero wag ko po kayong magpapa-stress ulit. Tuloy-tuloy na po ako. Huwag ka mag-alala kapag may stress si nanay, nandito ako. Kasi nga, na-trauma na rin ako sa kasi kawawa talaga yung mga na-stress talaga. Kaya nung din, yun nga, may pagkakamali ako kay nanay, babawi ako sa kanya. Ang gusto ko kapag ganito, magplano tayo na mag-celebrate. Kadama natin yung pagmamahal kay nanay. Kailangan niya ng kadamayan na. Daddy Frankie, nandyan sa'yo. I love you, nanay. I love you mga anak. I love you. Yan, salamat. Salamat po. Swerte ko, no? Dahil lalaki ang mga anak ko. Mahal na mahal nila ang mama